Hello mga ka-MV! Ngayon ay itutuloy natin ang ika-6 na kabanata ng My Fairy Prince. Pero bago natin simulan ang ating istorya, ay paki-like at share po sana ng ating video. Paki-click din ng subscribe button at bell icon para updated lagi kayo sa aking mga susunod na uploads. Si David ay bumalik na sa kanila para ibigay ang tubig. Inay, ipainom niyo po muna ito kay Itay. At yung kalahati po ay inumin niyo para mawala ang mga sakit-sakit sa katawan niyo. Aalis po muna uli ako. May babalikan lang po sana. Sige anak, salamat. Ingat ka. Bumalik si David sa kinaroroonan ng ibon na si Prinsesa Alia. Salamat Ali, tinupad mo ang iyong pangako. Alam mo, kaboses mo yung nasa panaginip ko na bata. Ali, hindi yun basta panaginip. Kami talaga yon at ako ang bata. Ginamit ko ang aking isipan para sana ipabatid sa iyo ang lahat. Nakakainis lang kasi ang ingay ng manok nyo. Nagising ka tuloy. Ibig mo bang sabihin totoo kayo? Buhay kayo at wala kayo sa paraiso. May kasama kang 2 tao sa napakagandang lugar. Ali, sila ang magulang mo at nasa Encantasia sila nang magpakita kami sa'yo. Encantasia? Magulang ko? Pero paano nangyari yun? Isa akong tao at kayo ay engkanto. Ali, diwata naman. Maka-engkanto ka naman dyan. Pareho lang yun, mga lamang lupa. Magkaiba yun. Mas magaganda naman ang anyo namin kaysa sa mga yun. Kung makikita mo lang sana ang totoong anyo. Hi Ali, anak ka talaga ng kapatid ko. Kapatid mo? Ibig sabihin, tita ko isang ibon? Sinamaan ng tingin ni Prinsesa Alia si David. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na hindi ko pwedeng ipakita ang totoo kong anyo kapag nasa mundo ako ng mga tao? Ang kulit mo din. Ngunit nasa ng magulang ko. Bakit nila ako pinabayaan? Hayaang mong ikwento ko sa'yo. Pero huwag kang mabibigla. Makinig kang mabuti. Ang nanay mo ay isang tao na nanirahan sa Encantasia. Naging diwata at nagpakasal kay Prinsipe Liam, pinuno ng mga diwata na aking kapatid. Siguro naman, napapansin mo na may iba kang kakayahan. Nung ipinanganak ka kasi ay nagliwanag ka. Tanda na ikaw ang itinakdang tagapagligtas at magiging hari ng Encantasia. Ikaw din ang mayroon ng lahat ng kakayahan ng isang diwata. May isang taong lupa na pinagkatiwalaan sila Prinsesa Ashley at Prinsipe Liam. Siya ang ginawang tagapag-alaga sa'yo. Hindi naman nila akalaing habol pala ng taong lupa ang singsing. Yan kasi ang susi sa lagusan sa mundong ito. Kung sino man ang may hawak niyan, ay maaaring magpabalik-balik sa 2 mundo. Kinuha ka niya kasama ang singsing para makabalik sa mundo ng mga tao. Dala-dala ang limpak-limpak na ginto at diamante. Hindi niya batid na kapag galing sa nakaw ang mga yaman o kahit anumang bagay sa Encantasia at inilabas sa lagusan, ay magiging isang makamandag na hayop. Nakita namin ang lahat ng pangyayari. Sinilip namin yun sa ilog na sumasalamin sa mundo ng mga tao. Pagkalabas sa lagusan, ay hindi ka naman niya iniwan. Pero nang makakita siya ng isang kubo, ay iniwan ka na lamang niya sa harap ng pinto. At umalis na siya kasama ang kayamanan. Ngunit nang buksan niya ang kanyang lagayan, ay agad siyang tinuklaw ng kobra na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Mabuti sana siyang tao, ngunit naghangad siya ng masigit. Noong araw na yun, ay kinupkup ka ng mag-asawa na hanggang ngayon ay kasama mo. Mabubuti silang tao, prinsesa. Ngunit matatanda na, kaya hindi ko sila para iwan. Minahal ko sila na parang totoong mga magulang. At minahal din nila ako na parang totoong anak nila. Wala naman akong sinabing iwan mo sila. Ang gusto lang naman nila Prinsipe Liam ay makakasama ka nila. Hindi ka man lang kasi nila naalagaan ng bata ka pa. Madaming panahon ang nasayang sa kanila. Pero tanggap nila yon at malaki ang pagpapasalamat nila sa mga taong kumupkup sa'yo. 2 araw ka lang nawala sa Encantasia. Ngunit kada araw
ay 10 taon ang katumbas dito sa mundo ng tao. Ano? 2 araw lang? Isa akong sanggol tapos pagkalipas ng 2 araw ay binata na ako. Oo, dahil nandito ka sa mundo ng mga tao. Kung gusto mo sana ay sumama ka na sa amin. Bumalik ka na sa Encantasia. Hawak mo ang singsing, kaya pwede kang makalabas. Kakasabi mo lang, di ba? Iba ang oras dito. Kapag pumunta ako sa Encantasia, madaming masasayang na oras sa amin. Maiiwan ko ang mga nagpalaki sa akin. Sapat na siguro sa akin na makilala ko ang totoo kong mga magulang. Masaya na ako dito. Mas maganda siguro kung isama mo na lang sila sa ating mundo. Sabi mo nga, matatanda na sila. Sa mundo natin ay walang pagtanda. Mapapabata at mapapahaba natin ang buhay nila. Susubukan kong sabihin sa kanila. Pero hindi ako nangangako na sasama ako sa'yo. Maghihintay kami, Ali. Hihintayin namin ang iyong pagbabalik. Si David ay umiiyak habang naglalakad pa uwi. Nagulat siya sa kanyang mga nalaman at kahit konti ay wala siyang pagdududa. Isa siyang diwata. Alam na alam ng ibon ang lahat sa kanya. Inay! Sabay yakap ni David. Oh, anong nangyari sa iyo, anak? Pag-aalalang tanong ni Maria. Alam ko na po ang lahat. Kilala ko na ang totoo kong mga magulang at kung saan ako nanggaling. Napaiyak si Maria dahil baka sa anumang oras ay bumalik si David sa mga magulang nito. Anak, mabuti at nakilala mo sila. Paano mo nalaman at nasaan na sila ngayon? Inay, hindi po sila tao. Mga diwata sila. Ano? Laking gulat ni Maria. Paano nangyari yun? At ikinuwento lahat ni David ang kanyang mga nalaman. Gulat na gulat si Maria at hindi makapaniwala. Ngunit posible din yun dahil sa pinakikitang mga kakayahan nito. Maya-maya ay biglang sumigaw si Juan. Maria! Juan? Dali-daling takbo nila David dahil sa pag-aalala na baka inatake na naman ito. Ngunit nang buksan nila ang silid, ay nanlaki ang kanilang mga mata. Sino ka? Paano ka nakapasok sa bahay namin? Nasaan si Itay? Sigaw ni David na akmang susugod. Ngunit napatigil ito nang magsalita si Maria. Juan? Anong nangyari sa'yo? Inay, hindi siya si Itay. Anak, siya ang Itay mo. Ngunit bakit parang bumata siya? Maria, hindi ko din maipaliwanag ang nangyayari. Ang naalala ko lang ay pinainom mo ako ng tubig at natulog na ako. Tapos paggising ko, naging itsurang binata na ako. Ang tubig, Inay. Yan ang dahilan. Subukan niyo pong inumin, tingnan natin kung tama ang aking hinala. Ininom ni Maria ang tubig at bigla itong nabalutan ng usok na puti. At nang mawala ang usok, ay bigla itong naging isang dalaga. Inay, napakaganda mo pala nung kabataan. Bagay na bagay kayo ni Itay. David, ipaliwanag mo sa amin ang nangyayari. Inay, Itay, nakipag-usap po ako sa mga diwata. Hiniling ko na sana matulungan nila kayong maging masigla at mawala ang sakit. Tapos binigyan nila ako ng mahiwagang tubig na iniinom nila. Ngunit hindi lang kasagutan sa hiling ko ang binigay nila. Pati na rin po ang buo kong pagkatao. Diwata ang totoo kong ama at tao ang aking ina. Malungkot na sabi ni David. Masaya kami at nakilala mo sila. Ngunit hindi namin mapipigilan ang lungkot sa pag-aalalang iwan mo kami ng tuluyan. Inay, Tay, alam kong naniniwala po kayo sa diwata. Mukhang mabubuti naman sila. Kinausap nila ako na isama ko kayo sa kanilang lugar kung saan ay walang pagtanda. Anak, sobra na nga kaming pinabata ng tubig na binigay nila. Siguro ay sapat na yun. Inay, bukas isasamahin niyo po ako. Pupunta tayo sa gubat para makilala niyo din sila. At dito na po nagtatapos ang ika-6 na kabanata
ng My Fairy Prince. Abangan niyo po ang susunod na mangyayari. Ang tunay na biyaya ay hindi nakikita sa laki ng ari-arian, kundi sa pagkakaroon ng payapang isipan at pamilyang nagmamahalan. God didn't add another day in your life because you need it. He gave it because someone out there needs you.